Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan. Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Maraming salamat muna kay Christina Catherine Garcia 9429, tsaka kay EMZ as a Zebra Vlog 7242 sa inyong thanks donation. Christina Catherine Garcia 9429 at EMZ Vlog 7242 sa inyong thanks donation. At sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, wow. Sabay ganun no? Nasa baba ng video na to ang information. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Ano ba yun? Nakabaliktad. Lawakan ng isipan, wala sa baraha ang kapalaran, kayo pa rin ang magdidesisyon at mag-a-action nito. Kung gusto nyo na positive lang marinig nyo, hindi po ako. Hindi itong channel na to ang para sa inyo. Kasi nagbibigay ako ng warning sign, hindi po yung negative. It's a warning para magkaroon kayo ng babala or para magkaroon ng positive yung life natin, no? And then, syempre, basta i-reverse nyo yung mga warning sign dito. Huwag kayong tumambog. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na maaaring may mga bagay ka na pinaplano this time. May mga bagay ka na gusto i-progress. May mga bagay ka na para maghahanap ka ng clarity or may mga action situation, decision-making situation, may mga imumove ka ng mga bagay-bagay this time. You want to put some effort sa isang sitwasyon sa buhay mo pero nandun ka sa point mo this time na maaring may mga bagay ka na sinisiyasat, pwedeng urong-sulong ka rin doon, maaaring naghahanap-hanap ka ng mga bagay-bagay, dapat ba, ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, bakit, dapat ba, mahandod ka sa point na yon, no? Maaaring magkakaroon ka rin ng mga dealing or partnership with someone want to share a goal or you want to share a goal with someone. Pwedeng ito is sa kapatid mo, sa karelasyon mo, or a person who's connected sa'yo. Yan. Siyempre, there's a happiness coming din sa'yo. Nandit ka sa sitwasyon mo na you want to start something, situation sa buhay mo na ito is magsasucess. Kung ano man yon, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may mga there's a goal situation na you will achieve. And also, you will enjoy the fruit of your labor and success. May mga getting together situation, may mga pag-uusap na sitwasyon, you feel happy, may mga achievement, abundance, and fulfillment happen into your life. Kung ano man yung iniisip mo, mag-go forward ka doon. Sa nakikita ko dito, getting together, family, reunion, close relationship, fun, happiness, enjoyment. May mga ganon. E sa iba naman sa inyo is, you will enjoy the fruit of your labor. Malaki man siya o maliit, you will enjoy it. Tsaka nahandito rin yung may mga lakad, malapit man o malayo yung travel nyo. Iba naman sa inyo is maaring may mga pupuntahan kayo na birthday, celebration, may mga pag-uusapan pwedeng related sa wedding, party, ganyan, o kaya yung iba may pupuntahan na wedding, pwedeng ganun sa iba. Or mapag-uusapan. Mga getting together yan. May coming home, pwedeng ikaw uuwi ka ng Pilipinas, pupunta ka ng probinsya, pupunta ka ng kalapit baryo, o kaya may pauwi, o kaya naman vice versa, may papunta sa iyo, galing ibang bansa, galing probinsya, galing kalapit baryo, gano'n. Meron kang 6, 13, 19, 34, and 2. Siyempre, Taurus, Sagittarius, Capricorn, Pisces, and Gemini. Andito ka sa sitwasyon mo, you feeling emotion. May mga bagay ka talaga na iniisip this time. May mga bagay, namatay yung iPad natin, anak. May mga bagay o sitwasyon ka na maaring nalilito ka. May mga unclarity situation, kawalan ng katiyakan. May mga bagay ka rin na inaalala sa iba sa inyo. Medyo nagkakaroon ng delay sa ibang aspeto ng buhay mo sa nakikita ko dito. Pero wag mo siyang i-delay, Nagkakaroon ka kasi dito ng challenge sa nakita ko. Pero don't delay itong bagay na naiisip mo kasi it will success. Kasi why? The luck is in your side. No, andito yung there's a chance and hope. May mga opportunity ako na nakikita sa iyo na magsasucess siya. Iba sa inyo, there's a luck. Pwedeng may mga mananalo with comes to gambling or kung ano man yung idea na naiisip nyo.
i-force nyo yun, ganyan. May mga small happiness situation. And then also, may mga pag-uusapan or handun din yung parang there's a business, finances, negosyo, yan. There's a gain of wealth. Sana hindi siya mag-delay or there's no blockage happen when it comes sa mga bagay na yun. Pero may mga ganun parating sa'yo. Baka may mga bagay ka na gustong gawin this December. Yun ano. And parang you want to structure kasi in a situation. Andito rin may mga bagong member of the family. Ako nakikita sa'yo. Hindi ba nananakit yung tiyan mo? Or may taong masakit ang tiyan o may sakit sa bandang tiyan? Pwedeng kinakabat, pwedeng kung babae ka, seri or menstruation, pwedeng gutom, pwedeng basta may pananakit ang tiyan sa iba. Parang may nakita akong gano'n. And may mga new member of the family, pwedeng may mabubuntis, nakakilala, o pwedeng ikaw, o kaya is thinking about child, pwedeng gano'n sa iba. Mayroon mga maaalala ka, pwedeng maalala mo yung anak mo, o yung mga, kung may nawala man, pwedeng yun, sa iba sa inyo. Yan, may mga new member. Pet man yan, o kaya yung kaibigan mo, o kaya ikaw, yung buntis, or kakilala, o kaya yung pet mo, halimbawa, buntis, nanganak, manganak, mabubuntis. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman, merong mataas ang ego, no? Pwede rin na dito yung sitwasyon na ikaw or someone, parang inihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, o may paghihiwalay. O hihiwalay. Parang ganun. O parang ganun eh. Yun ang nakita ko. May pag-uusapan daw na, may papers and documents eh. Siguro may mga gagawin ka na mga parang there's a government situation or may mga official building situation. Ganyan. May mga authority situation ako nakikita. Baka may mga dapat kang ipasa, isulat, asikasuhin, no, sa iba sa inyo. Ipirmahan, ganyan. Tingnan natin ang energy mo. Ay, ano ba yan? Ate. Energy ni Sagittarius. This week. Bakit? Okay, energy mo this week. Okay. Energy mo this week, nandito ka sa sitwasyon mo na parang there's a hardship situation ka this week eh. Kanya, halimbawa, may gusto kang gawin or may gusto kang kausapin pero hindi, o may gusto kang umpisahan, pwedeng gano'n. Na gusto mong gawin pero hindi mo magawa kasi kulang ka sa finances, pwedeng gano'n. Yun ang nakikita ko energy mo. May mga naiisip ka na mga project or may mga naiisip ka na gusto mo aksyonan. Pero nahihirapan kang gawin yun. Nandun ka sa point na yun. Yung energy mo, nandun ka sa point may mga bagay ka rin doon na pag-aaralan. Ganyan. Aalamin, pag-aaralan. Or paplanuhin this week. Yan. Tingnan natin ang parating. Also, excitement, may bagay ka na ikaka-excite mo dito. Malaki man o maliit yan, pwedeng handun yung feelings exciting, excitement. May tao na makikipag-usap sa'yo dito. Pwedeng kasamaan mo sa trabaho, karelasyon mo. Pag-uusapan nyo, either something project or related siya sa pera. Pwedeng ganun. Anong parating? Or pwedeng kasamaan mo sa trabaho. Pwedeng karelasyon mo. Parating. Parang may kinaka-worried ka dito. Parang nag-aalala ka. May mga bagay ka na inaalala. Parating sa'yo, may taong babae, mother figure, na kilala mo na to. Pwedeng kapatid mo, pwedeng ikaw ito sa kanya, pwedeng karelasyon mo, pwedeng magulang mo, pwedeng biyanan mo, pwedeng kung sino man siya. Babae man siya o lalaki. Merong tao, may babae na makikipag-usap sa'yo.
lalaki man siya o babae, kasi nandito rin kasi si lalaki eh. Basta kilala mo na siya. Matagal mo na siyang kilala. Ate, ano pag-uusapan? Ang hindi ko lang maintindihan kasi, dito sa sitwasyon, parang stress ka. Either nai-stress ka sa kanya or mai-stress ka sa kanya. Or mai-stress ka sa pag-uusapan nyo. Yun ang nakikita ko. Or pwede rin naman na naiisip mo pa lang siya nai-stress ka na. Naiisip mo pa lang na anxiety ka na sa kanya. Or pwede rin na inaalala mo na baka may masabi siya sa'yo. Baka hindi niya magustuhan yung mga actions mo. Ganyan. May mga pag-aalala ako nakikita sa'yo. Also, parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito is iba sa inyo, maaaring magigising kayo, pagising-gising, or maybe you are a night shift, or magigising-gising kayo by the night, pwedeng ganun, pwede 1 o'clock, 2 o'clock, ganyan, or 3 man niya, kung ano man niya, magigising ka sa mga yonaka, pagising-gising, or magigising ka ng maaga, ganyan. Yun, nakita ko sa iba sa inyo is may mga pagsisisihan daw kayo, or mahandle yung sitwasyon, may mga deep unhappiness kang mararamdaman, may mga migraine, masakit ang ulo, or pwede rin na may mga mapapanaginipan ka, ganyan. May mga sitwasyon na you feeling hopeless, mga ganon. And also, parating may paplanuhin ka. Parang you're planning for something, or maybe you're waiting. Parang yung iba dito may hinihintay ka. Kaya may hinihintay ka na. May paghihintay. Iba dito, you don't know how to proceed. May mga konting doubt din sa mga bagay-bagay. Or maybe nandun yung point na iba is you don't know how to proceed. Magtitake action ka ba or hindi? Magdi-decide ka ba magstay or go? Ganyan. Nagkakaroon ng anticipation situation. Nagkakaroon ka ng option in life this week. Ano ang dapat iwasan? May mga gusto kang may mga alamin ka raw this week. Yan. May mga alamin kang mga bagay-bagay. O kaya naman pwedeng may malalaman ka katotohanan, o may alamin kang katotohanan, o may alamin kang mga bagay-bagay. Dapat iwasan. Ay, pangit. Hindi, sabihin ko rin sa inyo. Para at least aware kayo, di ba? Alam mo, dito sa sitwasyon mo, hindi mo na yung dapat iwasan na dito sa sitwasyon, di ko alam kung ikaw sa part mo o sa part niya, parang may tutol. May tutol sa'yo or may taong ayaw sa'yo. Pwedeng, kasi andito si family. Pwedeng biyanan mo, pwedeng pamilya mo, pwedeng pamilya niya, pamilya mo, pwedeng ganun. May taong may tutol. Pwedeng kasamahan mo sa trabaho. Ganyan, tutol. Ayaw sa'yo, ganyan. Sa nakikita ko dito. And then also is may mga conflict kasi, no? Yan, may mga conflict. May mga hindi kasunduan. Sa nakita ko dito. Iba dito, there's a separation. Pwede na i-separate mo yung sarili mo or someone separating niya yung sarili mo sa kanya. Tulad sinabi ko na rin kanina, di ba? Yun na nakikita ko, may pag-isolate ka, ha? May sitwasyon ka daw na pag-iisipan. Na halimbawa, bibigyan ko ba siya? Tutulungan ko ba siya? May mga bagay ka daw na pag-iisipan na gano'n. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo syempre yung conflict na panghinaan ka ng loob. Yung mag-isolate ka sa sarili mo. Huwag ka manghinayang sa mga bagay-bagay na naganap na o nangyari na. Kailangan na lang siguro doon is to move, to recover, and to accept, and to heal. No? And iwasan mo yung yung sobra-sobra kang nagiging mapagbigay, maintindihin. Hindi ko naman sinasabi na maging masama kang tao. Masama din ka. Ang pinakamasama kasi sa lahat, yung alam mo yung sobra, ganyan. Huwag kang sobrang mabae. Hati, gusto mo ba kung mag-impacto kami? Hindi. Ano ba yun? Basta ganon. Yan, iwasan mo. Iwasan mo manghinayang sa mga bagay na tapos na, nawala na, nangyari na, ganyan. And then, iwasan mo yung
is not to heal or not to forgive and not to recover or to accept your situations in life. Iwasan mo yung mga tao na hindi nagpapahalaga sa'yo. Iwasan mo magpabaya, lalo na sa pera. Ganyan. Lalo na sa relasyon o sa mga taong who value you, na binavalue ka, ganyan. Iwasan mo magpaabuso. Yung abusuduhin ka. No, iwasan mo yung mga tao na kailangan ka lang nila kapag may kailangan sila sa'yo. Or ikaw ito. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Love. Ba? Dalawa anak mo? Or yung isa ay medyo isa sa inyo is immature, ganyan. Isa or dalawa anak mo. Okay. Kung kayo is single, sa iba sa inyo, there's an offering na magaganap ang mangyari. Hindi siya this year, sa nakikita ko dito. Pwedeng kilala mo na siya sa iba sa inyo, sa mga single, pwedeng kasama mo siya sa trabaho, pero sa tingin ko itong taon na to, either same kayo ng age or mas matanda to sa'yo. Or pwedeng ikaw rin yung mas matanda, babae, kung babae ka. Yun ang nakita ko ha, there's an offering. Pwedeng kasama mo to sa trabaho eh. Kumbaga, meron siyang nararamdaman na feeling sa'yo. Yun. Kung kayo naman is inseparated, itong tao na to, kung kayo is separated, kung titingnan ko dito, maaari magkakaroon ka ng connection sa kanya muli, no, maaari magkakareceive ka ng text message, or ikaw magte-text, ganyan. Sa iba sa inyo, may third party kasi. Yun na nakita ko ha. Syempre, andun pa rin yung point na tinitingnan niya pa rin yung mga social media mo, yung Facebook mo, TikTok, Reels, they spying you, kumbaga. Andun siya sa point na yun. They want to talk to you. Gusto niya uli ng renewal. Pero ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, medyo nag-worried ata siya. No, kasi naiisip niya kasi baka i-reject mo siya, hindi mo siya pansinin, ganyan. Nandun siya sa point na yun. Pero gusto pa rin niya ng partnership sa'yo, nitong tao na to. Gusto niya ng renewal. No, ayun ang nakikita ko sa kanya. No, nag-aalala siya. I don't know, pare naghihintay siya. On and off kasi yung action niya. Maari naghihintay siya ng sign pagdating sa'yo, ganyan. O naghahanap-hanap siya ng mga bagay-bagay. Nagsisiyasat muna siya, nagtatanong-tanong muna siya kung pinag-uusapan pa nila ako, ganyan-ganyan. Ano bang sa tingin mo? Yung pare may ganon, no? Nagchichika-chika muna siya, nagtatanong, iimbestiga muna siya bago siya parang gusto niya manigurado ha. Hello, sabay ganun. Baka ikaw to ha. Nag-i-spy ka. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, pwedeng same age kayo o kaya isa is medyo parang, hindi ko naman masabi na, siguro feeling young or either immature or feeling young, ganyan. Sa iba sa inyo, no? Ang nakikita ko dito, yes, they love you. Nandun yung love, handin yung harmony, pagkakaisa, handin yung caring ng bawat isa, no, sa nakikita ko dito. Handin yung binibigay ng isa sa inyo, yung, binibigay yung isa sa inyo yung pagpapahalaga at pagmamahal pagdating sa relasyon na ito. Nagkakaroon ata kayo ng pag-uusap this week, either related siya sa work or pera. Ang hindi ko lang alam kung sa part mo or sa part niya, may mga inaalalang mga bagay. May pag-aalala. May inaalala kayo, hindi ko alam why. Pwedeng ikaw nag-aalala ka sa kanya, pwedeng siya nag-aalala sa sayo, or pwedeng may mga pag-aalala when it comes to a past situation. Pwedeng ganun. Tingnan natin ng iyong money. Money ni Sagittarius this week. Ano yun? Saan na yun? Ganun. Okay, when it comes sa money mo, pagdating, stress lang.
Stress ka, wala kang pera. Huwag ka mag-alala, may magbibigay daw sa'yo. Or may tutulong sa'yo, parang ganun. Yun, ang nakikita ko. May hinihintay ka rin actually. Yan, may paghihintay. Sa pera mo kasi, pwedeng nandito yung sitwasyon na malungkot, ganyan. May konting lungkot, medyo depressed, ganyan. Medyo nawawalan ka siguro ng pag-asa, baka nga wala kang ipon, ganyan. Na nalelat down ka ng sitwasyon mo ngayon. Ate, may growth ba? Dito sa sitwasyon, magnetic ka naman eh. Actually, magnetic ka. Pwedeng magnetic ka because of mga person o may person na magbibigay sa'yo ng suporta. Magbibigay sa'yo na, kasi may paghihintay rin ako nakikita sa'yo. Baka may hinihintay ka na magbibigay sa'yo. Ganyan. Medyo naging disorganized ka, no, pagdating sa pera mo. So, nakikita ko dito. Pero don't worry, may achievement ako nakikita sa'yo dito. Ang sinasabi rin dito is, this is a time to start a new beginning in life na kailangan mo na daw ayusin pagdating sa pera mo. This is a time to structure or to rebuild the situation. Kumbaga, may mga bagay na need to take it action and to progress pagdating sa pera. Yon ang nakikita ko. May pagtatapos ng isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo, May pagtatapos, paghihintay. Basta babasa ko kayo sa 2026. Mukhang may mangyayaring something. So, may paglipat Basta may paglipat, may pagbabago, unexpected change happen, may mga pag-uumpisang magaganap. Mailelet ko ka ata o may letting go something, o may move on ka in a situation. Pwedeng ganun. No? Ako nakikita. Sa iba dito paglipat o paglilipat ng mga bagay-bagay. Pwedeng ganun. Kung ano man yan. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko, may nakikita pa kasi ako na merong sitwasyon sa buhay mo, another message na parang it's not fit you. Halimbawa, hindi ka na fit sa trabaho mo, hindi ka fit dun sa pamilya mo, sa karelasyon mo, ganyan. You're not fit. May mga bagay na hindi nag-fit in sa iyo, ganyan. May tao na wala silang support sa iyo. Pwedeng yung pamilya mo, yung biyanan mo, yung anak mo, karelasyon mo, hindi ka sinusuportahan, o hindi talaga sila masaya pagdating sa iyo. Pwedeng gano'n, kaibigan mo, pwedeng gano'n. And then may mga cancellation situation. Ako nakikita, pwedeng may ika-cancel ka o may maka-cancel o ipagpapaliban. And dun din yung sitwasyon na mga lack of success, achievement, pagpapabaya. May sira ba yung bahay mo? Or may gusto kang ipagawa sa bahay mo? Kasi parang may nakikita akong sirang bahay or gustong ipagawa, parang ganun ako nakikita. Or pwede rin na aalis ka sa bahay mo. May aalisan ka, pwedeng ganun. Advice. Iba dito, pagtalikod o pag-alis, may aalis Ganyan. Or someone is aalis. Pwedeng ikaw. Ganyan. Bakit ganito? Universe. Medyo ang lalim mo mag-isip, Yung mga bagay ka na pinag-iisipan. Hindi ko muna sabihin yung advice, Okay. Bibigyan mo na kita na Dito sa sitwasyon na nakikita ko, may tao magja-judge sa'yo or maybe you judge. Merong mga panlalait, either lalaitin mo yung sarili mo or may taong lalaitin ka. May mga bagay na hindi pa natatapos o hindi nakukumpleto. Magkakaroon ka daw ng self-doubt, may mga bagay na pagkakamali or may mga bagay na naging mali. In the past, pwedeng ganun, o nagkamali. Meron din ako nakikita dito na either may tao na pinagdududahan mo o nagdududa ka sa kanya, may tao na may hidden potential sa'yo, nagkakaroon ka ng limitation this time sa iba sa inyo kasi may mga bagay ka na gustong gawin, may mga gusto kang aksyonan, desisyonan, pero hindi mo kaya. Kaya nakikita ko yung lungkot, na doon ka sa point na nagkakaroon ka ng disappointment in some aspect of your life. Ganyan.
May mga bagay din na either may iniiwasan ka or may taong iiwas sa'yo sa nakikita ko dito. May malalaman ka raw katotohanan. May unfinished business ka ha. Yung mga delay, meron kang delay. Ibig sabihin, there's a manifestation or desire ako na nakikita sa'yo na madidelay pa siya. Tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga disappointment in life or may madi-disappoint sa'yo or ikaw ang madi-disappoint. When it comes to advice, you need to basta mag-trust ka sa intuition. May iba sa inyo napaka-sensitive. Sensitive yung iba dito. No? Yan, may pagka-sensitive. And basta mag-trust lang kayo sa intuition mo. This is a time to try a new path or this is a time to try a new situation in life. And then, make things happen. Take it action. Huwag ka lang manifest ng manifest. Kailangan mo rin mag-action. Huwag ka maghintay na bumaksak ang bunga pababa nang hindi mo susungkitin. Bulok na yan, no? Finish the unfinished. You need to focus to achieve or to fulfill something into your life. Ito na yung kinakailangan mo na tumahak. No? O tumahak ng panibagong mundo o panibagong sitwasyon in life. Be more on matured. Alam ko na matured ka na. Mas more ka pang maging matured. Maturity is needed. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan mong maintindihan na. May mga bagay na kailangan mong mapag-aralan na. O you need to learn from the past situation. And you need to see the fact. Ibig sabihin, may mga bagay na kailangan mo na i-let go. Kailangan mo na ring ikat sa buhay mo. Kailangan mo nang itama. Ganyan. Kailangan mo ng advice, if ever, no? Support and advice kung kinakailangan with someone na who trusted you. Ganyan. Parang mahihingi sa'yo ng suporta or magbibigay ka ng advice or suporta. Vice versa. Yun na nakikita ko dito. You need to walk away or let go or you need to escape or you need to withdraw something into it. Don't waste time. Tsaka don't waste panahon. No, kung nasaan ka man ngayon. Ganyan. Parang handun din siguro nahandun ka sa point na parang hinahanap mo na rin yung sarili mo. Hinahanap mo na saan ba ako, ano ba dapat sa akin. Parang you feel something missing into your life. Ganyan, nandun ka sa point na yun. And this is the time, try a new path, no? Yan. Kailangan na. Arigatou namaste, God bless.